Pagtangay sa isang motorsiklo sa Caloocan City, huli sa CCTV. Pinoy boxer Sunny Boy Haro at Michael Pareñas handa nang makipagpakbakan sa Japan ngayong araw. Ang tapayan ng mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Nailibing na nga po ang comedy king na si Dolphy. At kadalasan sa tuwing may pumapanaw, isa sa mga tanong ay kung paano na yung mga naiwang ari-arian ng yumao, no? Yung in general. Tulad na lamang po na sa sitwasyon ni comedy king na hindi na ikasal, ngunit marami hong naulilang anak. Kaya naman nating pag-uusapan kasama ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning sa Attorney. Good morning din sa'yo. Okay, yung ating batas ukol dito, ano ba yung sinasaad? Kapag sinasabi nga, di ba, na namatay, wala namang asawa, pero maraming naulila. Well, sensitive na issue yan in general, Yes, di ba? Palagi. At madalas hindi na pag-uusapan. Pero importante din na malaman ang mga basic issues tungkol dito, lalo na kung gusto natin maging mapayapa ang mga relasyon ng mga naiwan natin sa buhay. Unang-unang, isa natin dapat malaman ay sa ilalim po ng batas, meron tayong tinatawag na compulsory heirs o ang ibig sabihin, mga takabagmana na automatic at dapat magmana na hindi matatanggalan basta-basta ng mana except for causes specified by law. At ang compulsory heirs sa ilalim ng batas ay yung surviving spouse, which means the legal wife, mga anak, whether legitimate or illegitimate, o kung walang legitimate na anak at meron pang mga magulang, kasama din ang mga legitimate na mga magulang. Eh, paano kung yung hindi nga kasal, yung dalawang tao na nagsasama, parang mag-asawa na, no? Live-in, siya ba ay considered na rin na tagapagmana? Well, actually, kung nagsasama lamang sila at hindi sila kasal, technically, hindi sila magmamana from each other. I see. Yun yung isang dahilan kung bakit, kung minsan mahalaga talaga ang kasal, aside from the more important reasons naman, no? Pero talagang marami talagang karapatan na nagmumula sa isang valid na kasal sa ilalim ng batas. Okay. Pero sa ilalim nga ng batas, kinikilala pa rin ang pagsasama in the concept of husband and wife. Okay? Hindi yung nagsasama pero pabisita-bisita lang yung isa. Yes, diba? It must be really in the concept of husband and wife. So kahit na hindi eredero ang naiwang kinakasama, kinikilala pa rin ng batas na may karapatan sa mga ari-arian na naipundar at mga sweldo na natanggap during the time na nagsasama sila. So they don't inherit from each other, but pero meron pa rin, kumbaga, karapatan in determining the estate of the deceased, binibigyan, pinupundaran yung during the time na magkasama sila, parang ordinary na mag-asawa, pag namatay, hinahati. Especially siguro kung naka-joint account sila, di ba? At dalawa silang signatory. Well, the fact that it's a joint account doesn't really, hindi talaga yun ang nagde-determine kung sa kanilang dalawa o hindi. It's whether ito ba ay mga sweldo, sahod na natanggap habang nagsasama sila. Ito ba ay naipundar during the time. At may karapatan doon yung kinakasama. Kasi pag nagsasama bilang husband and wife, pero hindi lang kasal, pero pwedeng magpakasal, ibig sabihin walang balakid or walang impediment, tinatrato silang parang mag-asawa and love and devotion kasama. So, ina-assume na hati sila. I see, okay. So, importante ba na kung siyempre dapat para walang gulo, alam mo na, di ba, parating sinasabi, naririnig natin yung last will and testament. Pero ang kadalasan, walang naiiwang ganon. So, paano yun pag ganon? Well, yung last will and testament, importante lamang naman yan kung may gusto kang bigyan ng mana at yung tao ay hindi compulsory heir. Halimbawa, gusto mong bigyan ng mana ang isang caregiver na nagsilbi sa inyo ng mahabang panahon. Kung walang testamento, wala siyang tatanggapin kasi nga hindi niyo siya kaano-ano, hindi siya compulsory heir. Pero kung ilalagay mo siya sa last will and testament, mabibigyan mo siya. O di kaya, kung meron kang gustong iwan na specific na property sa particular na tao. So, di ba, yung parang sa mga dating sine o yung piano kay Junior, yung painting kay Nene. Yun, pwede mo ilagay sa testamento. Specific. Kung walang huling testament, mahahati din naman yan ayon sa rules na nakalagay sa batas. And we call this the rules on intestacy. Pag walang testamento, naka-outline sa batas kung ano-ano ang mga shares in terms of yung mga ratio and percentage lang. So, bahala na yung mga magmamana kung paano nila papartihin ang mga ari-arian na naiwan.
Of course, gusto lamang po natin isaad na mas komplikado ang rules sa manahan, kaya't nga katakot-takot na pag-aaral ang Correct. ginagawa Oo, sa law oo. school, di ba? But to reiterate, pag namatay ang isang tao, ang una nung gagawin, i-determine yung estate niya. Which means, kung may asawa o may kinakasama, hatiin mo muna yan kasi yung, di ba? Parang Yes, kunwari, oo. magkasama kayong dalawa, meron tinatawag na conjugal asset. Right. So, hati yan. So, yung estate niya, technically, is only the half na para sa isang Normally kasi asawa. sa asawa, 50% and then 50% hahatiin ng mga anak. Parang ganun din pag Parang ganun nagsasama din, ng walang okay. impediment to marry. So pag nagawa na yan, syempre kailangan mo naman bayaran ng mga utang kung meron man Oo. o habulin ang nagkakautang sa namatay. Alright. Tapos, of course, ang importante, kailangan bayaran ng estate tax. Ito Right. ay bago maghatian ng mga eredero at eredera, tapos saka sila maghahati. Oo. Yung hatian, depende kung sino ang mga naiwan and the rules can get complicated again kasi meron tayong tinatawag na legitime. Ibig sabihin, may required na ibigay depende kung sino ang naiwan at hindi ito pwedeng bababa dun na ibibigay. Okay, clarification lang kasi nabanggit mo kanina, di ba? Pwedeng tumanggap ang both legitimate and illegitimate That's na mga right. anak. That's May right. kaibahan ba yon sa hatian? Kapag Meron legitimate sa illegitimate? Theoretically, under the law, yung illegitimate, kalahati ng natatanggap ng legitimate. At saka yung tinatawag nga nating legitim, ang legitim, usually yung legitimate ng anak, kalahati ng estate. Whether isa siya, So in that or case, marami sila. Yun yung tinatawag natin na kailangan magkaroon ka ng specific na mga hiling, no? Kung gusto mong hati-hati sila ng pantay-pantay. Ay, hindi sila gano'n. pwede Hindi pa rin pwede? magpantay-pantay. Well, yun nga, medyo mas complicated. Pero kunwari, kalahati, kahit na isang anak lang Kahit siya, naka-last kanya will yung and testament? kalahati. Oo. Yung kahit na mag-last will and testament ka, hindi mo pwede i-impair, tinatawag na I see. impairment of legitime. Oo. So, kalahati, tapos yung asawa, share ng isang legitimate na anak, tapos kung ano lang yung maiwan, kaya 20 sila, o isa din ang illegitimate na anak, maghahati-hati sila dun Alright. sa ano. Paano kung walang anak at yung walang asawa, yung namatay, di ba? Well, maaaring magmana ang tinatawag natin na collaterals, di ba? Hindi, kasi yan sinasabi natin Kapatid, kanina mga compulsory ganun. heir, Ah. asawa, mga magulang, mga anak, ganyan. Pero kung wala lahat ng yon, mga kapatid, yun yung Ayan. collaterals. Mga kapatid, mga pamangkin, up to the 5th degree, hanggang pamangkin sa pinsan. Ganun 5th degree, Ang oo. layo na Pero ng after pwedeng this, pagmanahan. kung talagang wala talaga, kawawa naman, hindi lang siya. Oo. Talagang lubos na ulila siya, pati yung mga sideways na relatives wala. Mapupunta sa gobyerno. At pag napunta sa gobyerno, saan naman mapupunta yun, Ned? Huwag na natin mahabang usapan yun. Maraming bulsa Maraming sa gobyerno. Pero ano ang advice mo na lang para dun sa mga nanonood na may ganitong klase ng kaso? I din, know, attorney? and you know, ayaw man natin pag-usapan, baka po mas mabuting pag-usapan at gawa na ng plano kasi to the best of families po, sa experience po natin, to the best of families, pag manahan ng pinag-uusapan, madalas nagkakagulo. Oo. So it's better to plan ahead and discuss. Right. At ang bottom line, para naman sa yung ibang tao, ang bottom line, huwag pag-awayan, pera lang yan. Oo. It's totoo. not worth. Kasi nga, ang dami ng kaso na talaga nag-aaway-away. Yung mga akala mong napakagandang pamilya, pinalaki ng maayos. Marami nang nasira ang Maraming mana, nasira. oo, And totoo. bottom line, mas importante pa rin ang pamilya. Totoo yan. At pagmamahal, no, sa isa't That's isa. right. Maraming salamat, attorney. Dami na naman namin natutunan, syempre, sa mga impormasyong legal na binahagi mo sa amin this morning. Kaya thank you, attorney Gabby Concepcion. Samantala, ngayon naman po, punta na tayo sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Mga kaanak at malalapit na kaibigan ni Dolphy naging emosyonal nang mamaalam sa nag-iisang hari ng komedya. Longtime partner na si Jaja Padilla. Labis ang pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nakaramay sa kanilang pamilya. Pamilya Quezon, sisikapin daw mag-move on ngayong nailibing na si